yang 5 milyon na yan na ibibigay di umano ni Mike Defensor sa kanila. Baka abonado pa po sila eh. Sa patong-patong na kaso nakakaharapin nila mga bossing, eh baka po hindi makalabas sa oblo yung mga yan. Biruin mo, si Alonto Adjong, Leila de Lima, sino pa yung ibang mga nagkaso? Erwin Tulfo, mangilan-ngilan pa lang po yan. Yung isa, si Jose Alvarez, kakasuhan, yung nagsabi na nagbigay daw sa kanya ng maleta. Madami po, mga kababayan. Ngayon, ang tanong natin, ilan po kayang mga congressman, mga bossing, ang pinadalan nila ng sulat na iniengganyo, na i-endorso po, na i-impeach si Pangulong Bongbong Marcos? Ilang kaya yung ganon? Kaya ang style ni Baligod, mga bossing, yung tipo bang, meron pa kaming mga papangalanan, hindi muna namin sasabihin sa inyo upang sa ganon, makapag-antay, matakot yung mga congressman, mga kababayan, naku, kapag ka hindi ko to isinulong, pinursige, sasabihin nila may maleta din akong natanggap kahit wala naman. Ayun, hinihintay nila yon, yung magiging reaksyon ng mga congressman doon sa pinapaikot nilang impeachment para kay Bongbong Marcos, mga bossing. Pagka hindi umoo, na i-endorso ng congressman na yun, yari, kasama ka doon sa napagbigyan ng maleta. Ganyan ang style nila eh. Di ho ba, mga kababayan? Nung nakaraan po, nabigyan din ng maleta itong si Secretary Larregadon. Ano po ang laman? Mary Grace at Piatos po, mga bossing. Ngayon, ang tanong dito, syempre papalapit na po ng papalapit ang impeachment, mga kababayan. Ang tanong natin, ang Vice Presidente kaya ay makapag-produce ng Mary Grace Piatos? Ano po, kapag hinagilap ng mga prosecutors, ng mga hurado, mga kababayan, sino kaya ang hinaharap nila? Naalala ko pa si Senator Bato de la Rosa, nung hindi pa siya nagtatago, ang yabang-yabang, gusto ipagtanggol ang Vice Presidente. Ang sabi sa Davao, ang daming mga Piatos dun, may mga pamilya Piatos dun. Ganon. Para mailusot niya, mga kababayan. Ganito po, sinasabi ng mga DDS, Mark, okay lang naman, ubra naman, yung nickname lang ang gamitin ng kampo ni Sara Duterte. Hindi ho, mga kababayan. Okay, yung nickname, para sa atin lahat. Pero kapag sa COA na ipapasa ho yan, mga kababayan, kailangan ng hiwalay na envelope na pagpapatunay at pagpapaliwanag kung sino si Mary Grace Piatos. Bakit po? Dahil sabi ko nga sa inyo, nung mga nakaraang mga vlogs natin, kapag hinayaan lang po na mga nicknames, alias lang po ang ilalagay dyan, yung iba pong mga nakatanggap ng confidential funds, sasabihin lang po nila, bumili kami ng impormasyon dito sa ganitong tao na to, dito sa pangalan na ito. Pag hindi na inalam, madami po ang gagawa kahit hindi naman po sila bumibili ng impormasyon or kahit na hindi para sa bayan yung ginamitan nila nung confidential funds. Kaya po, importante yung may hiwalay na envelope na pagpapaliwanag kung sino si Mary Grace Piatos. Kayo po, tanungin ko, may maiproduce kaya ang ating Vice Presidente kung sino si Mary Grace Piatos? Kasi tingin ko po wala, mga kababayan. Unang-una doon po sa mga sulat, ilan yon? 900 po na mga resibo, halos iisa po ang penmanship o yung kumbaga hulma ng pagkakasulat. Parang iisa lang din po ang ballpen na ginamit, mga kababayan. Meron naman si Kokoy Villamin, nagtatrabaho sa DepEd, nagtatrabaho din sa Office of the Vice President. Magkaiba naman yung pirma. Di ba? Ngayon, ang tanong natin, paano nila ilulusot ito? Lalo na po pag dumating na ang impeachment. At dagdag na po natin, mga kababayan. Idagdag na po natin, mga Boss Chief Amo Sir. Alam naman ho natin, na hindi lang po yan ang kinakaharap ng Vice Presidente na impeachment po. Kasama na po yung bribery sa Department of Education, kasama na din po yung sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo, at
pinsan ng Pangulo. Yun ang pinaka nakikita kong mabigat at mahirap lusutan ng kampo ng Vice Presidente. Sabi ni Russell Pelobello, 3 tao ang nagpirma para sa mga fake na mga pangalan. Boss Mark, no, di ho ba? Tapos inalam po, mga kababayan, chinek sa PSA. Ano ba, meron bang taong ganito, ganyan? Wala. Birth certificate? Wala. Death certificate? Wala. Marriage certificate? Wala. Ilan po yung ganong mga nakita? Halos kalahati po nung mga resibo. Sabi ni Annalyn Ando, wala silang lusot, kaya gusto nila na magkudeta or mag-martial law. Diyos ko po, akala ho ba nila, no, matatakot o sasabihin ng mamamayang Pilipino, Bongbong Marcos, umalis ka na dyan sa posisyon mo kasi magma-martial law ka. Hindi. Mas naririnig ko pa nga po, sana mag-martial law na para matapos na itong mga panggugulo ng mga Duterte camp, nitong mga DDS. Di ba? Mas gusto pa ng tao na dapat sabi pa nga kay Pangulong Bongbong Marcos, si Pangulong Bongbong Marcos nakakainis na. Hindi pinapansin yung mga bumabati ko sa kanya, yung mga naninira sa kanya. Di ba? Meron tayong ganun. Mga kababayan, ako ho, mismo, minsan napapasabi ko, nakakainis si Bongbong, si Pangulo. Ayun sobra na yung mga panggagago, paninira sa kanya nitong mga DDS na ito, pero hindi pinapatulan. Siguro po, busy talaga ang presidente natin sa pagtatrabaho at sa mga proyekto, mga kababayan. Kaya ulitin ko, sana kung meron man, i-produce, ipakita, no, sa mamamayang Pilipino kung sino si Mary Grace Piatos. Tapos, syempre mga kababayan, hindi naman po lang palalantarin yan at patatayuin lang, tapos na, hindi. Questionin ho yan, mga kababayan. Lahat po, question and answer. Alamin lahat, ganito ba, ganyan. At kapag peking Mary Grace Piatos ang inilabas nila, mabubuko at mabubuko pa din ho yan. Tignan nyo ho, mga kababayan, yung 18 Marites at yung si Baligod. Si Baligod, yung 18 Marites, si Orly Gutesa. Di ba hirap na hirap po silang magpaliwanag? Kasi hindi katotohanan yung gusto nilang ipakalat. Hindi talaga nangyari sa buhay nila, mga bossing. No? At ang gusto lang naman ng mga yan, maligtas si Saldico, no? Maging hero si Saldico kagaya ng mga DDS at maipreso ang ating presidente o matanggal sa pagka-presidente si Pangulong Bongbong Marcos. Malabo po yun. Bakit? Lalong-lalo na po, nandito tayong taong bayan na mga sumusuporta po kay Pangulong Bongbong. Sabi ni Annalyn, kasi alam ni PBBM, aksaya lang sa oras yang mga taong ganyan. Correct. Tapos, ang Vice Presidente, nakita mo, sabi niya, hindi ko naman talaga gustong agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Pwede ba yun? Puro paninira. Puro gumagamit daw na ipinagbabawal na gamot ang ating Pangulo. Wala naman po silang maipakitang mga ebidensya. So ano ibig sabihin nun, mga kababayan? Ibig sabihin, pinupolitikin nila ang ating Pangulo, sinisiraan para masipa sa pwesto at sino ang papalit? Ang Vice Presidente. Di sana ho, mga kababayan, hindi nakikisali ang ating Vice Presidente doon sa mga gawa-gawang issue at doon sa mga walang katotohanan na mga ibinibintang sa kanya. Di ba? Pero hindi, nakikita natin, isa siya doon sa gumagatong, isa siya doon sa nagpapakalat ng maling impormasyon. Tapos sasabihin, hindi daw niya gusto na agawin ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Sino po ang maniniwala doon? Di ba? Sabi ni Sir Sunny Reyes, baka si Bato, si Mary Grace, ang pangit na babae. Uy, grabe. Andiyan na po si Ma'am Suzuki. Sabi ni Lance Christian Baldanzo, yung Elsa ni Peter, live selling. Yung ganun. No, sabi pa doon sa mga kakampik, hihiramin ko muna yung yung Elsa nyo na laban. Siguro, akala niya, makakauto siya doon sa mga kakamping. Nako, sir, matatalino po yan. No? Magaganda ang mga trabaho ng mga kakamping. Yung iba sa kanila, karamihan sa kanila, white collar job. Di ba? Para utuin lang ni Alan Peter Cayetano, malabo yun. Malabo iyon. Lalo na po, mga kababayan,
nakikita naman po ng mga kababayan natin, ng mga kakamping, na si Pangulong Bongbong Marcos ay talagang puspusan yung pagtatrabaho.